Alam mo kapatid, si San Pablo, nakagisna niya ang relihiyon na Judaismo. Pero para siya ay maligtas, nung marinig niya ang Panginoon Kristo, umalis siya sa Judaismo, umanib siya sa iglesia ng Diyos. Yun ang nasa Biblia, no? Hindi ko inisip yun, hindi ko inimbento yun. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tinasalaysay ni Pablo ang kanyang nakaraang panahon. Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo, nangunguna pa nga siya. Leader siya sa Judaismo. Inuusig niya si Kristo nung nag-uumpisang mga aral ang mga apostol at ang Panginoon Kristo. Naging mang-uusig pa si San Pablo. Naging persecutor siya ng iglesia ng Diyos. Pero ang sabi niya, nang magalingin ng Diyos, tinawag niya ako sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kaya umalis siya sa kanyang relihiyon, napunta siya sa iglesia ng Diyos at doon siya nagturo. Basahin natin ulit kapatid na Daniel ang 1 Korinto 1:1-2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. From Judaism, mula sa relihiyon ng mga Hudyo, naging apostol siya at nagtuturo siya sa iglesia ng Diyos. Kaya nagpalit siya. Kasi alam mo kapatid, isang simpleng bagay na kailangan maintindihan. Halimbawa, yung kinagisnan mo mali, dapat umalis ka ron. Pumunta ka sa mas tama. Kasi ganun yung lola ko nung araw eh. Sabi ng lola ko, ay basta, kung saan ako nagising, doon na lang ako. Sabi ko, lola, mali yan. Kasi nagising ka, susunog bahay mo. Pagka pinatigasan mo yan, pag pinanindiganan mo yan kung saan ka nagising, diyan ka na lang, nagising ka, susunog bahay mo, malilitsyon ka sa loob. Masamang prinsipyo yung kung saan ka nagising. Nagising ka, may muta ka, aalisin mo, hindi. Ipinanganak ka, mahaba pusod mo, pagka pinatigasan mo na, bayaan mo siya, ganyan mahaba talaga. Paglaki mo, yung pusod mo lalawit-lawit para langgunisa, baka buling ka ng aso. Kaya kahit na mahaba pusod mo, pagkapanganak mo, puputulin mo dahil pangit yun makakaistorbo yun Di ba? Ganon din naman yun. Nagising ka sa isang relihiyon, mali. Maraming mga tao ngayon nagising sa relihiyon nila. May ipinanganak na siya'y Baha'i faith na. May pinanganak, Presbyteriano, Sabadista, Saksi ni Jehovah. Kung mo ba nagising ka na dyan sa relihiyon na yan, dyan ka na lang. Ang aral ng Diyos, 16:17 ng Roma. Pakinggan mo kapatid. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Pinapalayo ka dun sa mga aral na mali laban sa aral na napag-aralan kay Kristo. Pagka nakita mo merong ibang aral, lalayo ka. Ano kahulugan nun? 2 Korinto 6. Ganito nakasulat sa 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Maliwanag na sabi ng Diyos, umalis kayo sa kanila. Pagka mali, alis ka ron. Yun ang utos ng Diyos, kapatid. Gaya ni Pablo, nakita niya, mali yung relihiyon niya,
lumaya siya ron. Yun ang sagot dun sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan mo.